Sa mga nakaraang linggo, ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay umabot sa isang kritikal na antas. Mula sa malawakang pag-atake ng Iran gamit ang mga rocket at drone noong Oktubre, tila nagbabadya ang isang mahalagang tanong. Bakit hindi pa nagagampanan ng Iran ang inaasahang paghihiganti? Halos isang buwan na ang nakalipas mula nang lumabas ang mga balita ng pag-atake, ngunit nananatiling tahimik ang Iran. Ito ba ay hudyat ng pagtatapos ng hidwaan o nag-aabang lamang sila ng tamang pagkakataon para muling umatake? Sa video na ito, susuriin natin ang mga posibleng dahilan sa likod ng kanilang katahimikan at kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Tila naging tahimik ang dating mabangis na Iran sa usaping muli itong gaganti sa Israel. Sa kabila ng mga naunang pahayag ng mga lider ng Iran na handa silang makipaggera, lumipas ang mga linggo at tila naglaho ang sigaw ng paghihiganti. Ang katahimikan ng Iran ay nagbigay daan sa maraming katanungan. Bakit hindi sila naglalabas ng mga pahayag na nagbabadya ng pag-atake? Ano ang nagbunsod sa kanilang pag-aalangan? Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tila tahimik ang Iran ay ang serye ng matagumpay na pag-atake ng Israel noong Oktubre 25, 2024. Sa mga pag-ataking ito, tinarget ng Israel ang mahahalagang pasilidad militar at mga base ng armas sa Iran na nagdulot ng malubhang pinsala. Ayon sa mga ulat, napinsala ang mga sistema ng air defense at missile production capabilities ng Iran na naging dahilan upang mag-alinlangan ang bansa sa kanilang kakayahang makipaglaban. Ito ay ganti ng Israel sa ginawang pag-atake ng Iran noong Oktubre 1, 2024, kung saan humigit kumulang 200 ballistic missiles na nakatuon sa mga target sa Israel. Ang operasyon na tinawag na Operation True Promise 2 ay isa sa pinakamalaking missile strikes na isinagawa ng Iran laban sa Israel at ito ay naganap sa 2 wave. Ang layunin nito ay upang ipakita ang kakayahan ng Iran na makapagsagawa ng malakihang pag-atake bilang tugon sa mga pagpatay sa mga lider ng Hezbollah at Hamas. Ang Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu ay nagbigay diin na ang kanilang mga pag-atake ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kakayahan ng Iran na makagawa at makapagpalipad ng mga missile. Sa kabila ng mga pahayag ng Iran na hindi sila natatakot at handang lumaban, lumabas ang impormasyon mula sa Israeli intelligence na nagsasabing malaking bahagi ng nuclear program ng Iran ang naapektuhan, isang bagay na labis nilang ipinagmamalaki. Ang pagkasira ng kanilang nuclear program ay tila nagdulot sa kanila ng takot at pangamba, kaya't nagdesisyon silang maghintay at suriin ang sitwasyon bago gumawa ng anumang hakbang. Ang isa pang dahilan para sa kanilang katahimikan ay maaring nakaugat sa pagbabago ng estratehiya ni Pangulong Masoud Pezeshkian. Sa kanyang mga pahayag, siya ay tila handang makipag-usap muli sa International Atomic Energy Agency, IAEA, upang talakayin ang kanilang nuclear program. Ang pagbukas na ito para sa diplomatikong pag-uusap ay nagpapakita na maaring may pagbabago sa pananaw ng Iran tungkol sa pakikipaglaban kay Israel. Maaring napagtanto nila na ang patuloy na agresyon ay hindi lamang magdudulot ng mas malaking pinsala, kundi pati na rin ay maglalagay sa kanila sa mas mapanganib na sitwasyon. Ngunit ang tanong ay, takot nga ba ang Iran kay Israel? Maraming eksperto ang naniniwala na hindi takot, kundi mas maingat at taktikal lamang ang kanilang diskarte. Ang kakulangan ng agarang paghihiganti ay maaaring isang paraan upang muling suriin ang kanilang estratehiya at lumikha ng mas epektibong plano para sa hinaharap. Habang patuloy silang nagmamasid at naghihintay, maaaring ito rin ay isang paraan upang ipakita na sila ay hindi basta-basta magpapadala sa provokasyon. Isang mahalagang aspeto rin ay ang pagkawala ng mga pangunahing leader mula sa Hezbollah at iba pang aliado. Ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah, ang pinuno ng Hezbollah, at iba pang mataas na opisyal mula sa IRGC ay nagbigay diin sa kahinaan ng network ng Iran. Ang pagkawala ng mga lider na ito ay nagdulot hindi lamang ng pisikal na pinsala, kundi pati na rin ng moral at pampulitikang epekto.
dahil nahirapan ang Iran na ipakita ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang mga kaalyado. Isa rin sa mga pinupuri ng mga eksperto ay ang kagalingan ng Israel sa pag-execute ng mga plano. Sa katunayan, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon at Syria ay kadalasang mas nakatuon at hindi kasing laki ng saklaw tulad ng nangyari sa Iran. Halimbawa, ang mga pag-atake sa Lebanon ay madalas na nakatuon sa mga posisyon ng Hezbollah at iba pang militanteng grupo gamit ang airstrikes na hindi kasing dami o kasing lakas ng missile barrage na ginawa ng Iran. Ang mga operasyong ito ay karaniwang may layunin na pigilan ang mga pagsalakay mula sa Hezbollah at iba pang kaalyado ng Iran. Dahil sa kakulangan ng epektibong missile defense system ng Iran, tila nagiging mas madali para sa Israel na isagawa ang mga atake ng walang pag-aalinlangan. Alam ito ng Iran kaya't nagiging tahimik sila. Marahil ay nag-iingat sa posibilidad na ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa kanilang bansa. Ang sitwasyong ito ay nagbukas ng usapan hinggil sa pagbabalik ni Donald Trump sa pagkapangulo ng Estados Unidos, na kilalang kaaway ng Iran dahil sa mga parusang ipinataw nito noong nakaraang termino. Ang pagbabalik ni Trump ay nagdudulot ng takot sa Iran sapagkat siya ang nakitang pangunahing banta sa kanilang impluwensya sa gitnang silangan. Sa kanyang mga pahayag, ipinahayag ni Trump na tututok siya sa mga nuclear facilities ng Iran at sisiguraduhin na hindi na ito makakapag-produce ng mga sandatang nuclear. Ang ganitong banta ay naguudyok sa Iran na maging mas maingat at mas handang makipag-usap para sa kapayapaan. Noong unang linggo matapos ang pagkapanalo ni Trump, bumagsak ang halaga ng pera ng Iran, isang senyales na may epekto ang kanyang pagbabalik. Ang mga parusang ipinataw ni Trump noong nakaraan, tulad ng paglimit sa pag-export ng langis mula Iran patungong Estados Unidos, ay nagdulot ng matinding krisis sa ekonomiya ng bansa. Ang mga hakbang na ito ay nagpatibay sa takot ng Iran na muling makakaranas ng matinding parusa. Sa kabila ng mga banta mula kay Trump, ang Iran ay tila nagiging mas maamo at handang makipag-usap para sa kapayapaan. Ang kanilang tahimik na pag-uugali ay maaring dulot ng takot sa potensyal na pag-atake mula sa Israel at ang posibilidad na muling maipataw ang mga parusa mula sa Estados Unidos. Sa kabila nito, hindi maikakaila na ang sitwasyon ay nananatiling tensyonado, lalo na't may mga ulat na nagsasabing ang Israel ay patuloy na nagsasagawa ng mga airstrike laban sa mga military targets ng Iran. Ang mga airstrike na ito ay naglalayong pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga missile attacks laban sa Israel. Sa katunayan, iniulat na ang mga strikes ay nakatuon sa mga pasilidad ng missile production at air defense systems. Ang ganitong estratehiya ay nagpapakita kung gaano kalalim ang hidwaan at kung gaano kahalaga para sa Israel na pigilan ang anumang potensyal na banta mula sa Iran. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga nagsasabi na ang Iran ay maaaring maging mas agresibo kung sakaling makita nilang nahahamon ang kanilang seguridad. Gayunpaman, ang kanilang kakayahang tumugon ng epektibo ay maaaring naapektuhan dahil sa pinsalang natamo mula sa mga airstrike. Ang sitwasyong ito ay nagiging mas komplikado habang patuloy ang tensyon at hindi tiyak kung ano ang magiging susunod na hakbang ng bawat panig. Ipinatupad rin ni Trump ang Maximum Pressure Campaign. Sa ilalim ng Maximum Pressure Campaign, ang mga parusa ay nagdulot ng malawakang epekto sa ekonomiya ng Iran na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang mga parusa ay hindi lamang nakatuon sa sektor ng langis, kundi pati na rin sa mga airline at iba pang industriya. Ang mga Iranian airlines ay nahirapan dahil sa kakulangan ng piyesa at pagtaas ng gastos na nagdulot ng pagtaas ng presyo para sa mga pasahero. Isa rin sa kinatatakutan ng Iran kay Trump ay ang pabago-bagong isip nito. Tulad na lamang noong Enero 3, 2020, inutusan ni Pangulong Donald Trump ang isang drone strike na nagresulta sa pagkamatay ni Iranian General Qasem Soleimani sa Baghdad. Ang utos ay nagmula sa pagtingin na si Soleimani ay nagplano ng mga malapit na atake laban sa mga Amerikano
na nagbigay diin sa layunin ng Estados Unidos na pigilan ang mga potensyal na banta. Ang desisyon ay nag-ugat mula sa pag-atake ng Iranian-backed militias sa isang base ng US sa Iraq, na nagdulot ng pagkamatay ng isang Amerikanong kontratista. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa rehiyon at nagbigay daan sa mga banta ng paghihiganti mula sa Iran. Ang reaksyon ng Iran sa pagpatay kay Qasem Soleimani ay mabilis at matindi. Tinawag ng mga Iranian leader ang insidente bilang state terrorism at isang paglabag sa soberanya ng Iraq. Sa huli, habang tila tahimik ang Iran ngayon, hindi ito nangangahulugan na sila ay sumusuko o natatakot kay Israel. Sa halip, maaaring ito ay isang pagkakataon para muling pag-isipan ang kanilang estratehiya at paghahanda para sa susunod na hakbang. Ang hinaharap ay puno pa rin ng posibilidad at patuloy nating susubaybayan kung paano ito magiging bahagi ng mas malawak na konteksto ng tensyon sa rehiyon.